Meron po bang alien deception? Okay, let me clarify this. Ano ba mga pinapalabas ngayon mostly sa mga, ano ba sasabihin ko? Sa mga sinihan? Hindi na po masyadong ganun sa sinihan eh. Bawa sa mga platforms, mga social media, sa YouTube, di ba may mga palabas dito. Minsan, yung mga ano ba yung mga gusto ng mga palabas ng mga bata? Di ba mga aliens, yung mga kung ano-ano, yung mga avatar, mga ganyan, yung mga, yes, ako pinanood ko po yung mga yan, don't get me wrong. Pero I mean, it's more of on how these people will apply it to themselves. Di ba? Kung paano sila magre-react and then, hindi nila namamalayan, may influence. Ayun, that's what I want to, to point here. May influence na sa kanilang buhay. At yan po hindi maganda. Yung mga kabataan po ngayon, OMG, these people, yung mga bata po ngayon, makita po ninyo yung kanilang kaya nga may nag-post, mas maganda po yung mga bata nung 90s. Noong 2000s, yun po kami noon, mga bata kami. Mas okay po talaga. Pag kami po ay naglalaro, talagang kami po talaga, involved kami. Ngayon po, lagi nakababad lang po kung nagti-TikTok, kung nagla-live, ganun lang. Ay, iba na po talaga ang panahon ngayon. Nakikita ko, may kinalaman talaga ang technology doon sa mga mangyayaring alien deception pagdating ng panahon. Pero tayo naman po bilang mga Kristiyano, gamitin natin ang technology for the glory of Jesus Christ. It's about time Christians wake up. Uulitin ko, wake up. Gamitin natin ang teknolohiya para kay Jesus. Hindi po ba? Okay? So, kasi ganito po mangyayari niyan kapag ka nag-rapture, ito po ang pinakamalapit na Hindi ko po sinasabi na na ito alam ko na alam ko, ganun. Pero ito po yung mga talagang, siyempre, meron tayong speculation what will happen right after that. Of course, there will be a big chaos in the world, in the whole earth. Nasaan yung mga alive na tinatawag? Alam niyo po ba kami, niloloho kami? Parang tinutuya kami, ay mga alive. Alive. Yung kantang gano'n, which is good. Of course, we're alive. Kayo, dead. Ako, biniro ko nga Yung matanda, yung inom ng inom. Ito yung mga alive. Opo, kami alive. Kayo, dead. Ako. Di ba? You're just wasting your time doing that. Okay, ito po ang gusto ko po sabihin. Kaya, pagdating po ng rapture, siyempre na-rapture po ang church. Talagang mangyayari po yan. At ang totoo po talagang pre-trib, maniwala kayo sa akin. Sapagkat ako inaral ko po talaga ito. Eschatology, sa Bible School, talagang pre-trib po ang Pinag-aralan ko rin lahat ng views. All views. Sa tagal ko na nag-aaral din ng eschatology, yung iba kinalkal ko pa sa lumang baul. Yung mga lessons namin dati regarding that. Siguro kung hindi ako nagkakamali, mga 15 years ago nung huli naming inaral ng eschatology ng bonggang-bongga. Pero right after that, medyo naisisingit-singit na lang din. Kaya pag nag-rapture po, magkakaroon ng big chaos dito sa mundo. Nasaan na yung mga alive? Nasaan na sila? Mga tipong ganyan. Kaya ang mangyayari ngayon yan, magkakaroon sila ng malaking pagkamangha. Nasaan na yung mga taong ito? And then yung Antichrist, paglabas niya, ito po magiging catalyst. Ito po magiging dahilan bakit nila magugustuhan yung taong yan Kasi sasabihin ng Antichrist, kinuha raw tayo ng mga alien. Hindi na po mahihirapang papaniwalain ng Antikristo yung mga tao kasi ngayon pa lang po, na-deceive na po sila ng mga alien na ganyan. Ginamit ang Hollywood. Maniwala kayo sa akin. It was being used. Hollywood. Harry Potter, Lord of the Rings, mga ganyan. Mga occult yan. Alam niyo ba yung occult? Capital O, capital C, capital C, capital U, capital L, capital D. Occult. Meron talagang ganyan. So, ayan ang kanilang, ngayon, magkakaroon ng mga deception dyan.
Sabihin nila alien invasion, pero wala naman po talagang alien invasion. Ang nangyari po sa atin, na-rapture tayo. Kaya ngayon po, ang mga pinapanood ng mga kabataan ngayon, alam niyo na kung ano yun. Kung ano-ano lang. Kaya, please, as believers, wake up. Wake up din tayo. Diba? Ako gising pa. Ang oras na. Hindi, joke. Literal na gising pa rin ako ngayon. No? Pero hindi, ibig sabihin, wake up spiritually. Tayo po ay mga Kristiyano, ito po ay hindi natin tahanan. Actually, sabi tayo mga Kristiyano. Mga Kristiyano tayo, di ba? Madalas natin sabihin to. Tayo ay mga Kristiyano, hindi dito ang bahay natin, hindi tayo taga lupa, hindi tayo taga dito. Fine. Pero yung mga unbeliever, hindi rin sila taga dito eh. Di ba? Isip-isipin niyo yan. Bakit? Yung mga unbeliever taga dito rin, hindi rin. Lilipas, mamamatay din sila. Oh. Hindi sila taga dito. Taga-impyerno sila. Hindi na masaklap doon. Tayo taga-langit tayo. Amen? Oh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but, will have eternal life. Oh, may eternal life tayo. Di ba? Oh, Zoe life, capital Z, capital O, capital E. Zoe life. That's the real life. That's the life of Jesus Christ in you. That's real life. Totoong buhay yan. Okay? Ngayon, ang mga unbelievers, meron din silang eternal life. Ha? Ano ka? Baka may mag-comment dito ng bongga-bongga. Anong sinasabi may eternal life ang mga unbelievers? Yes! Opo, may eternal life po sila sa impyerno nga lang. Yun. Sabi ng iba, sa other side nga lang. Yes, agree. Agree. Kaya lang, alam po ba ninyo, kahit na pag-uusapan itong mga ito, pinag-uusapan natin, hell, heaven, and all that, nakakahabag po sila eh. Kasi alam mo yung pupuntahan nila eh. Yung landasin nila. Very, very sad. Kaya ngayon, alam nyo, nakikita ko po talaga ngayon double time ang Diablo. Para mangdaya, man-deceive. Sabi ng Biblia sa 1 Corinthians, 1 Corinthians chapter 1 verse 18, tinakpan ng Diablo ni Satanas, di ba? Ang kanilang mata. Kasi yung preaching ng cross, sa kanila foolishness. Diablo nagtatakip ng mata ng mga unbelievers. Tandaan po ninyo yan. Yung hardening ng hearts to follow. Dahil nauna na po yung talagang tinatawag na, yes, deception sa kanila. Dahil tinakpan na ni Satanas, spiritual blindness ang tawag diyan. Pero walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Lord. Magagawa niya lahat yan. Basta importante tayo mga Kristiyano, we are the ambassadors of Christ here on earth. Tayo ang representative ni Jesus. Tayo ang kanyang mga paa, mga kamay, mga mata. Di ba? Tayo ang kanyang representative. We are the ambassadors of Jesus Christ here on earth. Isang malaking karangalan to be used by the King of Kings, the King of Glory, the God of the universe, the God of the Milky Way, the God of the galaxy, Jesus Christ Himself. Okay, so hanggang dito muna po ngayon. So bukas po ulit. Bye-bye.